Sa mga nag-aalaga po ng crayfish at gumagamit ng styro tank, mas maganda pong takpan nyo siya ng kulambo o kahit na yung mga net na maliliit po yung butas kasi kayang-kaya nilang tumakas dyan sa styro dahil nakakakapit po yung kanilang mga paa dyan. Hindi lang pagtakas yung kayang gawin ng mga crayfish natin sa styro, kundi kaya nilang butasin yung mga sahig ng styro, kaya nilang kutkutin ng kanilang mga claw. Kaya naman nag-isip tayo kung paano natin ma-upgrade ang ating styro tank at nakakita nga tayo online ng sand paint. Naisip ko nga pahira ng sand paint yung ating styro para tumigas yung flooring niya tsaka yung gilid nang sa ganun hindi makutkot ng mga crayfish natin yung ating styro tank. At the same time, magmumukha rin siyang bago kasi matatakpan na yung mga mancha ng styro natin. Ang nakakatuwa pa dito sa sand paint, water-based lang siya, wala ka ng ibang ihahalo kundi tubig. At napakadali pa niyang matuyo. Galing oh, sulit siya oh. Nawala yung butas ng styro. Magagamit ko na uli siyang tank. Pwede ko na uli siya paglagyan ng crayfish. Kasi hindi na siya butas oh. Saka effective talaga dahil tumigas. Tumigas yung gilid. Lahat. Pati yung flooring. Thank you sa sand paint na to. Nakatipid ako ng 2 aquarium. Pero para magmukha siyang concrete pond, papahiran ko pa siya ng semento kasi naisip ko yung sand paint magaspang. Kaya pa rin ng crayfish natin na akyatin yun dahil nga nakakakapit yung kanilang mga galamay dun sa magaspang na bagay. Ayan guys, sinubukan kong gamitan ng roller baka sakali mas mabilis natin mapapahiran yung ating styro. Pero imbis na mabilis, parang lalo tayong matatagal nito. Ayoko mapit ng husto nung semento natin dun sa styro. Pabalik-balik lang siya dun sa roller. Siguro dapat hindi malabnaw yung timplang ginawa ko dun sa semento. Dapat yung parang paste lang siya para mas madali siyang ipahid. Ayaw ko napapansin ninyo, pabalik-balik lang yung semento sa ating roller. Ayaw niyang kumapit talaga dun sa styro. Kaya naisip ko baka mas maganda pa na palitan na lang ng brush. Mas madali pang ipahid. Ayan, nakita nyo oh. Mas madaling ipahid yung brush, diba? Dumidikit agad yung semento dun sa styro, kumakapit agad. Nalilibang ako sa mga ganitong gawain guys. Mahilig talaga ako magkutkot ng mga bagay-bagay dito sa amin eh. Magkumpuni ng mga ibang nasisira, ganun. Mahilig ako dun sa mga production na gawain. Yung mga paggawa-gawa ng upuan, yung pagkukumpuni ng lamesa, kahit nga yung paglalagay ng mga bulkasil sa yero, sa bubong, yung pagpipintura sa bubong. Ako lahat ang gumagawa niyan dito sa amin. Mahilig talaga ako sa mga ganung gawain. Yung mga ginagawa ng mga lalaki, tinatry ko rin gawin yan at kinakaya ko naman. Nakakalibang kasi yung mga gawain nila, 'di ba? Lalo na kapag successful yung pagkukumpuni mo. Syempre, 'di ba, imbis na bibili ka ng bago, kung nagawa mo naman yung sira, edi nakakatuwa, nakatipid ka pa. Kaya dito sa amin kapag kami nasisira ako kagad yung una nila tatanungin kung kaya ko raw bang gawin. Dahil nga kasi alam nilang mahilig ako na magkukumpuni at kung kaya ko naman, itatry kong gawin kasi nga nalilibang ako sa mga ganyang gawain. Nakakatuwa kasi yung kinumpuni mo tapos naging successful. Kahit yung mga paggawa-gawa ng extension ng kuryente o pagkakabit ng ilaw, marunong din akong gumawa ng mga ganun. Takot nga lang ako magsaksak kasi ayokong nakikita yung pagsaksak mo medyo parang kumikislap. Kaya pagka nagawa ko na yung kuryente, sasabihin ko na sa kanila, oy, saksak nyo na. Sabi ng mga kasama kong gara, ginawa tapos natatakot isaksak. Pero awa ng Diyos, sa lahat naman ng ginawa kong kuryente, extension o ilaw, wala pa namang pumutok. Ina-analyze ko rin naman na mabuti kung ano yung mga kailangan kong gawin. Katulad nung halimbawa, magkakabit ka ng ilaw tapos lalagyan mo siya ng switch. Yung mga ganun. Ako na yung gumagawa sa amin pagka ganun lang kasimple. Ayan guys, natapos na natin masementohan yung isang styro. Patutuyuin na lang natin yan. Tapos, yung isa naman yung papahiran natin para sabay na silang matuyo. Tapos, kinabukasan, pwede na natin silang hugasan. Tapos, babanlawan natin silang mabuti. Tapos, ibababad natin sa tubig. Tapos, babanlawan ulit nating mabuti. Para matanggal yung mga chemical na pinahid natin sa kanya. Dito ko kasi planong ilagay yung mga juvenile natin. Paghiwalayin ko yung mga juvenile na male at saka female. Ngayon naman, iayos naman natin yung mga gagamitin nating hides ng ating mga juvenile. Ayan, bumili tayo ng pandikit online.
Tapos kinuha natin yung mga pinaglumaan ng mga hose tsaka pinagputulan ng mga PVC. Pagdidikit-dikitin ko lang yung mga hose na yan, yung kulay itim kasi magaang lang yan. Tapos ipapatong ko yung mga PVC kasi yung PVC mabigat. So ang tendency lulubog yung ating mga hides. Kapag kasi yung kulay itim lang ginamit natin, kahit ilang patong pa yan, hindi siya lulubog, lulutang lang siya sa tubig kasi nga magaan. So kailangan natin ng pabigat, kaya natin sila papatungan ng PVC. Maganda rin tong nabili kong pandikit matibay din yung pagkakadikit niya. Kailangan lang natin pagka gawa natin ito, huhugasan lang natin mabuti para syempre matanggal din yung amoy nung pandikit. Okay guys, hanggang dito na lang ulit yung video natin at gusto ko ulit pasalamatan yung mga walang sawang nanonood ng ating mga video, walang sawang nakikinig na aking mga kwento, at especially sa Team Lintek, kay Ma'am Lynn, kay Ma'am Ash, kay Lola Linas, Ate Weng Acosta, kila Sir Atawi, Sir Beans, si Sir Ruel, Ma'am Del, at si Tita Beauty, kay Ma'am Trek Sibilia, kay Sir Manny, Jessica, Bench, at sa lahat-lahat po ng Lintek family. Thank you so much po and God bless.